Face the Nation. You're still watching Face the Nation at kasama po natin si Yusek Gani Makatoman kung saan pinag-uusapan pa rin natin ano nga ba ang magiging epekto ng digmaang nagaganap sa Middle East. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay mga epekto nito at naaayon lamang nakasama pa rin natin si Yusek Makatoman. Siya ay nag-handle o naging acting secretary for the Commission on Filipinos Overseas. So alam natin, naiintindihan mo kung ano nga ba ang plight ng ating mga OFW. Nitong huling 2 linggo, nakapagpauwi na tayo ng halos o higit sa 1,000 na mga OFW na nagmula sa mga bansa sa Middle East. Recently, 300 yung dumating mula sa Bahrain at sa Saudi Arabia. At yung iba nga ay nagmula sa Qatar, sa Dubai, sa UAE. So, inaasahan natin na marami pa rin ang patuloy na mag-uuwian kung talagang tuloy-tuloy ang giyera. At hindi lamang yan, hindi lamang epekto sa OFW, kung hindi ang epekto na ngayon, ramdam na din natin, na talaga namang 2 weeks pa lang ang dumaan, napakataas na ng itinalon ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano ba, Yusek, ang nakikita mong magiging epekto pa nito? Ngayon pa lang, may ramdam na tayo. Aside from economic, Ms. Lorlyn, unahin natin pag-usapan yung mga overseas Filipino workers natin, yung mga hardworking Filipino. Ito ay napakalapit sa puso ko. Alam mo naman, nabanggit mo na nanilbihan din ako sa Commission on Filipino Overseas. Diyan lang sa GCC country, the Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia, mahigit 1 milyon ang Pilipino dyan. Dubai, mga 1 million. Bahrain, Oman, Qatar, 100,000 yung mga Pilipino na nagtatrabaho dyan. At dito sa Israel, mayroon din tayong mga more than 60,000 Pilipino dyan. Jordan, at saka yung mga Turkey, even Turkey, Iran din, mayroon tayong mga Pilipino dyan. So, humigit kumulang mga 3 milyon ang mga OFW natin na dyan nagtatrabaho sa yung mayroong regional war. At can you imagine, Ms. Lorlyn, itong mga tinatawag natin na modern hero. Ang remittance natin coming from the OFW, foreign remittance, mahigit kumulang 38 billion annually. Siyempre, magdi-decline yan. At nabanggit mo, more than 1,000 na yung 1,000 pa lang, actually, 1,000 pa lang, yung nakakauwi. Kasi sabi nga nila, base sa report din syempre ng DMW at ng OWA, marami talaga ang gustong umuwi. Ang problema lang dito, Yusek, hindi sila agad-agad na po pwedeng sabihin, sasakay na ako or uuwi na ako. Kasi ang dami pa nilang mga dokumento, kasama na dyan yung exit visa o siguro yung mga working permits nila na kailangan nilang iproseso bago sila tuluyang umalis. Kasi syempre, ang pananaw din naman nito, pagka ito nahinto na, gusto pa rin nilang bumalik. Kaya kailangan maayos ang mga dokumento. Ang pag-uwi nga rin nila, sa chartered flight talaga sila sumasakay. Kasi hindi ka rin naman basta po pwedeng pumunta at sumakay sa lahat ng paliparan. Kasi mga sarado din dahil sa matinding giyera pa din. Yung iba, kailangang mag-travel. 'Di ba? Marami ding mga OFW na nandun, gusto nang umuwi, pero syempre pinag-iisipan din nila, ano nga ba ang kahihinatnan mo sa Pilipinas pag umuwi ka ba? Laban ka ba doon? Laban ka para sa kinabukasan mo o laban ka ba para mabuhay kung may giyera naman? Totoo yan. At katulad po ng nabanggit ko, yung 3 milyon natin ng mga kababayan dyan. Pero ang nakakaranas talaga ng kahirapan yung mga OFW natin sa Israel. Idagdag mo pa kasi ito yung mga land-based na OFW, yung sea-based naman natin na mga seaman na trap sila doon sa Hormuz, no? Diyan so gustong-gusto nila makauwi. Can you imagine Miss Lorlyn, yung mga kababayan natin diyan, ang dami nila diyan na talagang apektado dito sa gera at ang effects atin pagka nakauwi sila rito, of course, decline yung foreign remittance natin. May maibibigay ba na trabaho yung ating gobyerno? Siyempre, wala. Laki-laki na nga ng unemployment natin, dagdagan mo pa, kahit sabihin mo pa na
10% yung napauwi natin, anong ibibigay na trabaho sa kanila na ating pamahalaan. So, napakabigat, madidecline yung remittance natin, yung unemployment natin masyadong tataas. Of course, krimen na naman, tataas din. So, katulad ng sinasabi mo, Ms. Lorlin, yung economically na yung tayo ay net importing country tayo. Apektado rin dito yung mga kahit yung mga natin, driver ng jeep, driver ng bus. Kasi tataas ang langis diyan. Pero ang nakakaawa rito or na hindi natin siguro nakikita sa agriculture industry. Kasi yung mga farmer natin at saka mga fisherman natin, mga mangingisda, siyempre gumagamit din yan ng langis, no? Oo. Oo, at saka sa mga farmer din, gumagamit yan ng fertilizer. Alam mo naman, Miss Lorlin, ang fertilizer natin ay in-import yan. So, talagang tataas kasi aside from import cost, kasi ginagamit natin dollar. Alam mo naman, ang value ng piso natin ay yung logistic natin, in-announce na ng natin na tumaas na 20%. So, na ito, domino effect yung magiging epekto sa ekonomiya natin. Ayon sa pamahalaan, Yusek, naghahanap pa sila ng ibang mga alternative sources nang pupwede sa ating makapagbigay at makuhanan ng oil products. Kasi nga, ngayon pa lang, in the last 2 weeks, tumaas na yung presyo ng ating produktong petrolyo. Dati nasa mga 50 plus lang yan. 50 plus. Ngayon nasa 80 plus. 24 pesos ang tinaas. So sinabi, dadating pa yung mga panahon kung talagang ito magtutuloy-tuloy. Pero sinabi naman ng Estados Unidos na gusto na nilang tapusin ang nagaganap na giyera. Pero kung ito magtutuloy-tuloy, syempre tataas na naman yung gasolina o kahit na anong produktong petrolyo na ngayon ay nasa 80 plus na 80 ang plus. diesel. Baka umabot yan sa lagpas pa sa 100. Bukod pa dyan, nag-umpisa na din na tumaas ang mga bilihin. At ang mga pampublikong sasakyan naman, nag-umpisa na din na binigyan na din ng LTFRB ng provisional fare increase ang mga buses. So syempre, ine-expect na din na hindi lang naman yan ang magtataas. Kung hindi, magtataas na din ang presyo ng pamasahe ang mga pampublikong jeep at maging yung mga tricycle. So talagang napakalaki nung epekto nito dahil syempre, pag tumaas yan, pati yung mga pamilihin mo, mabibili mo, talagang magtataasan na ng presyo. Pati nga yung presyo ng bigas tumaas na din daw kasi ang ginagamit nila syempre para makarating from point to point, logistic yan, gasolina pa din. Gasolina So pa kailangan tumaas na din yan. So ngayon, sa pag-uwi ng mga OFWs, meron tayo sa kasalukuyan na 2.5 million daw ang unemployed. So makakadagdag sila sa Dagdag, unemployment. Ang ating pamahalaan, meron silang mga ino-offer na ayuda, pero syempre ang nakikita natin dito, puro short term pa lang. So kung hindi agad masusolusyonan, kung hindi agad matatapos, talagang matindi ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya. Inaasahan na natin yung inflation daw 7%, 6 to 7%. Yan na talaga yung inaasahan sa pangyayari na ito. So saan tayo patungo kung hindi pa talaga kung hindi mahihinto agad-agad ang giyera sa Middle East. Medyo malayo sa atin, di ba? Pero epekto, ramdam mo agad. Totoo yan, Miss Lorlin, malayo tayo, pero yung epekto kasi sa atin ay we're a third world country. Talagang aside from tayo ay net importing country tayo, umaasa rin tayo yung 20% ng gross domestic product natin ay umaasa tayo sa mga foreign remittance ng ating mga hardworking overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa mga iba't ibang bansa, no? So, napakalaki yung magiging epekto sa ating ekonomiya, kabuhayan natin dahil kasi sinasabi rin ng Department of Energy, maglalast lang yung reserve natin ng langis ng mga 60 days. Oo. So hanggang April na lang talaga yung tinitingnan natin. So tayo napakahirap dahil yung Hormuz isinara ng Iran. At sabi nila, ang pwede lang dumaan doon ay yung kakampi nila. Ibig sabihin, lahat ng kakampi ng US, Israel, bawal doon. So kasama na rin tayo doon kasi allied tayo sa US. So medyo malaking problema at siguro yung geopolitics, lalo na yung mga 9 EDCA sites natin ng US
ay nasa Pilipinas. So, alam mo, isa ito sa mga tinitingnan natin sa geopolitics na maaring maka-apekto sa sigalot na ito. Pero ako nakikita ko talaga, Miss Lorlyn, yung itong pagtaas din ng presyo ng mga basic commodity natin, lahat ngayon ay tumaas. At yung tayo rin ay may mga produkto rin tayo na ini-export. So, can you imagine, lahat yan ay kahit yung sa mga mga power plant natin ay electricity natin ay tataas yan kasi gumagamit din yan ng fuel. So, domino effect yan na talagang maapektuhan yung common tao. At siguro tayo naman ay dapat magtipid kung may titipirin. At kanina nasabi mo may mga intervention ng ating pamahalaan, yung excise tax din, ano? Yung excise tax at saka yung, syempre, yung mga tax na po pwedeng makapagpababa sa pasanin ng mga binabayaran ng mga Pilipino. Oo, maliit lang yon, pero malaki ang epekto rin sa natin. Kasi do not forget, Ms. Lorlyn, mayroon tayong utang na 18 trillion. Yung 18 trillion yan, foreign debt yan at saka domestic. Binabayaran natin yan into dollar din dahil utang natin yan sa labas at yung domestic natin. So, can you imagine, principal plus interest, nagbabayad tayo na more than 1 trillion a year. So, siyempre, babayaran natin yan into dollars. So, ngayon, ang peso natin ngayon ay nadidevalue na rin. So, medyo, sabi ko nga, mas mahirap itong pinagdadaanan natin sa Pilipinas. Oo, kasi syempre, yun na nga, pati kuryente natin. Tataas. Tataas yan. Yung per kilowatt hour natin ay, sabi nga ng ay tataas yan. Kung tayo ngayon, mga 12 pesos per kilowatt hour, tataas daw tayo ng mga 2 pesos to 3. So, expect na sa mga na yan, kasi gumagamit sila ng fuel. So, medyo talagang kailangan tayong magtipid. Yung mga hindi naman kailangan gastusan, mga travel ay siguro kailangan yung mga kababayan natin ay magbawas-bawas muna. Actually, papalapit na nga ang Holy Week. Oo, at para sa ating mga para sa aming mga Katoliko, normally ginagamit talaga yan para sa panahon ng pagbibiyahe. So, since mahal ang produktong petrolyo at yan ay magaganap na in 2 weeks time naman, baka mas kokonti ang mga tao na magbiyahe ngayon at umuwi sa kanilang mga probinsya. At syempre pa, Yusek, yun na nga, nagtitipid tayo sa produktong petrolyo. Kaya, yun na nga, naghahanap din naman ng paraan kung paano nga ba makakatipid lalo-lalo na yung mga ordinaryong manggagawa na iniisip ng pamahalaan. Kaya sila nagpa-implement na din ng 4-day work week. Kahit paano ito makakabawas sa pagkonsumo ng mga produktong petrolyo para dun sa mga manggagawa, mas makakatipid din sila kung hindi sila magpupunta sa iba't ibang lugar. Kasi yung sa government, nag-implement na sila, yung ibang mga LGU, nag-implement na din, makatutulong sa mga empleyado, pati na din sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente. Pero syempre, hindi pa ito mga sasapat. Kasi ano nga ba ang pupwede pa natin? Hindi rin naman kasi, ano pa ang ginagawa ngayon ng gobyerno? Magbibigay na sila ng ayuda para sa mga subsidy. Subsidy to. Actually, ito ay ang tinatawag nilang fuel subsidy na ipapasok naman nila sa AIX ng Department of Social Welfare and Development sa halagang 5,000 piso. At ito, ang target daw nila, hindi lamang yung mga tricycle driver, kung hindi lahat ng mga PUB driver sa buong Pilipinas. Napakaganda nito bilang panimula. Pero syempre, sa totoo lang, Yusek, yung 5,000, saan ka nga ba makakarating sa 5,000? Kasi kung igagasolina mo yan, na talagang ito pananaw ng mga driver, kung igagasolina mo yung 5,000, ilang araw ka lang ba tatagal? Pero tingnan natin to sa pananaw na ito ay dagdag dapat. Pero hanggang kailan nga ba masusustenahan ng gobyerno kung ganito yung nangyayari para mabigyan ng tulong yung mga talagang nangangailangan na matindi ang epekto dahil sa sigalot sa Middle East? Yan ang malaking problema, yung sustainability ng mga government intervention. Kasi katulad yan, mabilis tayo sa ayuda, yung mga AX, pero siguro para sa akin, Ms. Lorlyn, ay asikasuhin din natin yung mga
repatriation ng ating mga hardworking overseas Filipino workers natin. Kasi yan ang malaking nakakapagbigay, nakakadagdag sa ating ano. And then pagka naman natapos na yung gera ay pwede rin naman sila bumalik. Pero itong mga intervention na mga AX, mga ano, pero hindi siya sustainable. Siguro pwede na rin magalaw yung contingent fund ng ating Office of the President sa executive natin na yan ay may mas malaking maitutulong yan na dito muna tayo tumulong sa mga malaking maapektuhan dito, mga drivers at pati nga yung mga Grab drivers ngayon. Kasi can you imagine kung yung mga Grab drivers na kumukonsumo ng 30 liters a day, dadagdagan mo ng 20 plus per liter. So 600 din yung mababawas sa income nila kada araw. So ito ay lalo na kung tuloy-tuloy ito. Kahit sabihin na natin, Miss Lorlyn, na may pambili tayo ng langis, gasolina. Pero what if after 1 month ngayon, naubos na kasi wala na tayong mabibili. So mabuti kung ang ating pamahalaan ano ba ang pwedeng maging solusyon dito? Para sa akin, personally, Miss Lorlyn, pwede siguro tayo usap sa mga neighboring countries natin sa ASEAN, lalo na ang Indonesia, Malaysia at saka Brunei na may mga langis yan. Kasi ngayon, yung pinaka-main source natin, Saudi Arabia, United Arab Emirates at saka Qatar, wala na may isusupply kasi sarado na yung Hormuz at tayo ay allied ng US at hindi talaga makakadaan kahit ang China at saka yan ang pinakamalaking ano nila ay nagkakaproblema na rin. India at saka South Korea kung saan nandiyan yung mga refinery na tayo na third world country ay doon tayo bumibili. So nahihirapan pa rin tayo. So siguro ito kung umabot pa ito ng 1-2 buwan, aabot na ito ng $150 per barrel. So ngayon, can you imagine, kanina sinasabi mo, 1 week lang ay napakalaki yung itinalon ng presyo. Kaya sana naman ay matapos na itong gera na ito. Yun na nga, yan ang talaga ang panalangin nating lahat na sana matapos na yung gera. Kasi itong ayuda din ng gobyerno, talagang ito, syempre, pang mabilisan na solusyon na makatutulong sa mga public utility vehicles na pangkalahatan. Pero syempre, sinasabi din natin, ang dami nating mga ordinaryong mamamayan na ang dami din gumagamit ng motor, pero hindi sila considered na PUV drivers. Correct. So wala silang makukuha na ayuda. So paano ba nating mapababa yung presyo ng produktong petrolyo? Kasi talagang sila, kailangan nilang ituloy-tuloy. Paano ka rin bang mas makakatipid pagpasok sa trabaho? Karamihan sa ating mga ordinaryong mamamayan, ang ginagamit din nila, may mga sarili silang motor. So yan, dagdag pasanin din sa kanila at wala naman din silang makukuha na ayuda galing sa gobyerno kasi hindi naman sila public utility vehicles kasi personal. 'Di ba kaya yun lansangan nga natin napakaraming mga kotse, napakaraming mga SUV pero ang dami ding mga motor kasi ito gamit talaga ng ating mga ordinaryong mamamayan Tsaka na talagang pumapasok. Oo, 'di ba? Hindi lang naman mga lalaki na ang gumagamit ng motor ngayon pati mga babae dahil syempre para makatipid tayo. Pero sana nga kung matatanggal din yung excise tax, magiging patas din yung labanan na at least hindi lang nasa limitadong bilang ng mga tao na nangangailangan, kung hindi para sa panglahatan din. Oo, tama yan. Kasi yung excise tax sa langis ay 10 pesos yan. So malaking bagay yan kung mababawasan ng 10 pesos. Pero baka mamroblema naman dyan yung ating gobyerno. Kasi sa bagay, ang gobyerno naman, aside from dun sa 10 pesos na excise tax, mayroon pang IVAT na 12%. So pwede siguro na pansamantala na isuspend nila yun. At saka yung sinasuggest din ng gobyerno na yung carpooling, malaking maitutulong yan na kung magkakapitbahay, alimbawa, taga Quezon City ay apat Papunta sila. ng Makati. So isa lang yung ano nila. So para bang ini-schedule nila yung ano. So malaking bagay yun na talagang magtipid tayo. Pero ang comment ko lang doon, Miss Lorlyn, sa binanggit mo sa 4 days a week ay baka naman yung productivity ng Or quality of work nila. Ay mabawasan. So alam mo naman tayo rin ay yung mga karamihan sa atin ay naka-depende doon sa ganun na ano. So baka naman yung mga manufacturing industry natin ay mag-suffer at saka yung mga manufacturing, lalo na yung mga
nag-export ay mag-suffer naman yung productivity nila at saka yung quality of work nila. Yun na nga, kasi naintindihan ko, Yusek, ikaw talaga nag-Yusek ka sa Department of Trade and Industry. Siyempre, nakikita mo dyan yung flow ng papasok at saka papalabas. So, naiintindihan mo din kung paano pagka pumapasok yung mga produkto sa labas at sa loob ng bansa. Pero ito, siyempre, naging acting secretary ka sa Commission on Filipinos Overseas. Dun sa mga uuwi, binibigyan sila ng tulong ng gobyerno para maiuwi sila dito sa Pilipinas, para makita, so para makarating dun sa pamilya nila, iwine-welcome sila. Ikaw, maging personal na sagot o base sa iyo sa experience mo, ano ba ang pupwede nating short possible assistance na dapat ibigay ng gobyerno sa kanila para syempre pagdating dito sa Pilipinas, ano nga ba ang gagawin nila? Alam mo, ang daming mga overseas Filipino workers na uuwi sila dito, kahit sabihin mo nakapagtrabaho sila doon, hindi lahat may sapat na ipon. Sila parang yung mga ordinaryong manggagawa din dito sa Pilipinas na talagang they live by the day. Kung ano yung kikitain mo by the middle of this year or by the middle of this month or by the end of this month, alam mong sumasapat. Ganon din yung mga OFW natin sa ibang bansa, 'di ba? So talagang kailangan talaga makita din natin ano ba yung pupwede nating itulong sa kanila. Oo, at ang gobyerno naman natin siguro lalong-lalo na yung DSWD na may mga livelihood program yan sa mga OFW, yung mga repatriated na OFW at maraming government agency na may mga programa sila doon sa mga umuuwi na ano. So siguro yung mga assistance nila na pwedeng livelihood program, magtayo ng maliit na pagkakakitaan, pero katulad ng pinag-usapan natin na Miss Lorlene, yung sustainability ay hindi naman ganon karaming pera ang ating gobyerno na para ibigay sa kanila. At ngayon hindi ko alam kung handa ang ating gobyerno kung ano ba talaga ang pwede natin maibigay rin na trabaho sa mga magiging repatriate na mga ano. So talagang mahirap ito na problema, kaya ang pinaka-solution talaga rito ay manalangin tayo na magkaroon ng peace, matigil yung gera. Pero ang ginagawa naman ng Iran ay, alam mo yung Samson theory, na pag ako'y babagsak, dapat bumagsak tayo lahat. Kaya tama yung kanina sinasabi mo, hindi lang yung Israel ang inaatake nila kasi malayo sa kanilang US. So lahat ng mga American base sa neighboring Middle East country ay talagang tinitira nila. At siyempre dyan sa mga American base na yan, may mga kababayan din tayo dyan, ng mga nagtatrabaho. Kaya talagang napakahirap yung sitwasyon natin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin ng mga Pilipino. Oo. At syempre, inaasahan din natin, minention mo kanina yung mga EDGA sites natin. Sana hindi ito magamit para hindi rin naman tayo directly maging kabahagi pa. Although nagkakaroon sa atin ng epekto, wag naman sana. Kasi at as it is, yung epekto pa lang sa atin, hindi na natin makayanan. Oo, tama yun. At sana ay hindi sumali dyan ng China at saka Russia. Kasi alam mo naman yan, medyo may hidwaan din sila against US. So, syempre, sana, kasi pagka ito ay nakisawsaw sa gera, ang China, ayan, medyo mas malapit sa atin yan, at saka Russia, ay sigurado yung World War III. Yun ang wish natin at ang prayer natin, Yusek, sana wag naman ang makisali pa yung ibang mga bansa. Kasi correct. Ngayon, ang mga nagiging panawagan, yung mga kakampi at hindi kakampi, pwede bang protektahan yung mga teritoryo at yung mga dadaan sa Strait of, di ba? Hormuz. Di ba parang masyadong pagka mas maraming na-involve, talagang wag naman tayong humantong na sa mas matindi pang gera. Kasi sabi mo nga, third world country tayo, hindi tayo directly involved sa gera, pero ang epekto nasa atin. Correct. Kasi yung mga OFW natin, ang ekonomiya natin, lahat ay nagtaasan. So talagang ang inflation natin ay napakataas na. So talagang tayo ang isa tayo sa mga collateral damage. Yes. Yusek, it's an honor and a pleasure to have you on our show today. Baka meron ka pang gustong i-share sa ating televiewers. At saka, saan kanila po pwedeng mapanood at makita? So it's okay. You know, everybody are friends and of course, you are always a part of the GNN family, Yusek. Maraming salamat sa iyo, Miss Lorlene. At mayroon po akong kabuhayan at negosyo, Channel 23, Aliw, at saka simultaneous sa
DWIC 882. At every Sunday po yan, every 4 p.m. At sana po, manalangin tayo lahat na matapos na itong gera para, sabi nga, panalangin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa buong mundo. Maraming salamat sa iyo, Miss Lorlyn, at sana ay magkasama tayo uli. Sa mga darating na panahon, darating na araw, you are always welcome on Face the Nation, and you are GNN because you are part of the Yes. GNN family. Dito ako nag-umpisa eh. Yes, oo. At syempre, meron ka ding YouTube. Yes, yes. So, para naman makita nila yung mga episodes kung Yes. hindi ka man nila napanood sa telebisyon. Opo, mayroon din ako YouTube channel po, yung Gani Makatuman na Kabuhayan at Negosyo sa YouTube. Yun. Yes, maraming salamat, Yusek. And that concludes our discussion on this week's Face the Nation. Siyempre po, isa lang ang panalangin nating lahat. Sana po matapos agad ang giyera na nagaganap sa gitnang silangan dahil nararamdaman na po natin ang epekto directly dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, this has been Lorlyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. Face the Nation.